Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay November 6, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 15, verse 1 to 10. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mamakasalanan ay nagsilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na siya, masaya niya itong papasanin. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi na nangangailangan magsisi. O kaya ay kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos, dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang mga kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo ngayon, 2 talinghaga ang ibinahagi ni Jesus. Ang nawawalang tupa at ang nawawalang pilak. Sa parehong kwento, nandun ang kwento ng pagkawala at paghahanap. Pero higit pa rito, ipinapakita ni Jesus ang puso ng Diyos Ama. Isang pusong hindi sumusuko, naghahanap hanggang matagpuan, at nagagalak hindi dahil sa dami ng tupa na natitira, kundi sa isang tupa na muling natagpuan. Kung tutuusin, parang hindi praktikal yung iniwan ng pastol yung 99 para hanapin ng isa lang. Pero ganito magmahal ang Diyos, hindi nakabase sa bilang, kundi sa bawat isa. Walang maliit o hindi mahalaga sa Kanya. Kung i-relate natin ito sa ating makabagong panahon, let us look and examine ourselves. Baka tayo yung nawawalang tupa. Tayo yung nawawala dahil sa pagod sa hamon ng buhay. Tayo nawawala dahil nakalimutan natin na may Diyos at ginagawa na lang natin ay nagsasariling sikap tayo sa pag-ahon. Tayo nawawala dahil madalas lumalayo tayo sa Diyos dahil feeling natin di tayo karapat-dapat. Pero sa gospel ngayon, malinaw na malinaw, hindi siya titigil hanggang matagpuan ka niya. Whatever you are experiencing right now, baka ikaw yung pumili na lumayo, na tumakbo, palayo sa Diyos. Itong gospel na to yung ay paanyaya sa atin, paanyaya sa iyo. Come back home. Hinahanap ka ng Diyos. Dahil ang Diyos natin
ay hindi Diyos na naghihintay lang sa simbahan, kundi siya mismo ang lumalapit sa atin. Ang Diyos na hindi bumibilang ng iyong kasalanan, kundi naghahanap ng pagkakataong yakapin kang muli. Paano natin maisasabuhay yung gospel natin ngayon? Number 1, tayo din ay hinahamon na hanapin ang nawawala. Mag-reach out sa mga nawawala. Kumustahin yung mga matagal mo nang hindi nakikita sa simbahan o mga kaibigan tila lumayo na sa pananampalataya. Minsan yung simpleng kamusta lang napaka-epektibong paraan para iparamdam na may nagmamahal pa rin sa kanya. Pangalawa, subukang magpatawad at muling tumanggap. Kung may taong lumayo sa buhay mo, baka ito yung panahon para muling buksan ang pinto. Gaya ng Diyos, ikaw din ay tinatawagan upang magpatawad at magbalik loob sa pag-ibig. Let us pray. Panginoon, salamat dahil hindi mo kami sinukuan. Hindi ka sumusuko sa amin. Kahit ilang beses na kaming naliligaw, lagi mong hinahanap ang bawat isa sa amin at niyayakap mo ng buong puso. Turuan mo kami, Panginoon, na magmahal na gaya mo. Yung pusong marunong maghintay, magpatawad, at muling tumanggap. Tulungan mo kaming maging daan para mahanap ang iba at ibalik sa iyong daan. Ibalik sa iyong pagkalinga. Amen. Na-bless po ba kayo ng Gospel for today? I-share natin yung audio gospel na ito sa ating GC, sa ating kapamilya, sa classmates, sa mga kaibigan. Go on, share niyo po ito. Hindi po kailangan magpaalam sa akin. Salita po ito ng Diyos. Hindi po sa akin ito. Dahil hindi mo alam, baka sa pamamagitan ng pag-share mo nito, ito pala ay isang paraan na kung saan may isang tupa rin ang muling makabalik sa Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.